At ngayon inshallah, yung mga sumunod na mga kaganapan matapos ng pagpunta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon nga sa Taif. Kama ishtaddat wa ta'atu ahla Makkah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtaddat ala ashabihi hatta iltaja'a rafiqahu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ila al-hijrah an Makkah. Katulad na kung paanong tumindi ang pang-aapi ng mga taga-Makkah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumindi rin nga ang pang-aapi kahit sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito nga ay epekto rin ng pagkamatay ni Abu Talib na nagpoprotekta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa tindi ng pang-aapi na ito sa mga Muslim, si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na malapit na kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagtangka na rin na maghijrah. Fakharaja hatta balaga Barkal Imad, hanggang sa nakarating daw siya doon sa Barkal Gimad, yung isang lugar palabas ng Makkah. Yurido al-Habasha, gusto niya sanang pumunta na rin ng Habasha kasama yung mga naunang mga naghijrah doon. So dito sa libro, hindi na masyadong natalakay yung pagpunta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Taif. At nabanggit na nga dito yung mga nangyari na nga pagkatapos nito. So gusto sana niyang pumunta ng Habasha. Fa'arja'ahu ibnu ad-Dugunna fi jiwarihi. Pero pinabalik siya ni Ibnu Dugunna, o sa ibang basa Ibnu Dagina, sa pangangalaga nito. Ibig sabihin, pinigilan siya ni Ibn Dugunna na maghijra o umalis ng Makkah. Kasi nga naalala niyo, di ba, yung sinabi sa kanya ni Ibn Dugunna, yung katulad ng sinabi ni Khadija radhiyallahu anha kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa unang kumbaga pagkakataon na nakatanggap si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng wahi. At pinabalik ni Ibn Dugunna si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sa kanyang jiwar, sa kanyang pangangalaga. So poprotektahan niya si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kaya nga sabi ni Ibn Ishaq, lamma halaka Abu Talib, lalat Quraysh min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min al-adha. Nang namatay si Abu Talib, ay pinatikim ng Quraysh si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng iba't ibang mga pamiminsala. Malam tatma'u bihi fi hayati Abi Talib. Sa lahat daw ng pamiminsala na hindi nangyari o hindi nila natikman nung panahon na buhay pa si Abu Talib, ay ginagawa na nila ngayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta i'taradahu safihun min sufaha'i Quraysh fanathara ala ra'sihi turaban. At nangyari nga nang minsan daw ay merong tanga na kabilang sa mga tao na tanga sa Quraysh na nilagyan daw nito o tinapunan nito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng lupa sa ulo nito. Wa dakhala baytahu wat turabu ala ra'sihi. At umuwi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam matapos na mangyari ito, at ang lupa o ang buhangin ay nasa kanyang ulo. Faqamat ilayhi ihda banatihi faja'alat tagsilu anhu turab wa hiya tabki. So sinalubong siya ng isa sa kanyang mga anak na babae
at hinugasan ng kanyang ulo habang ang anak niya na ito ay umiiyak. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laha, at sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, la tabki ya baniya, huwag kang iiyak anak, fa inna Allaha mani'u abak. Fa inna Allaha mani'u abak, tunay na si Allah ay magpoprotekta sa iyong ama. Qala wa yaqulu bayna dhalika, at iniulat na kumbaga sinabi rin dinugtong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma nalat minni Qurayshun shay'an ukrihuhu hatta mata Abu Talib. Sehingga ang Quraysh daw, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inaamin niya sa kanyang sarili na hindi siya ginawan ng anumang bagay na kamuhi-muhi sa kanya. Hindi siya ginawan ng Quraysh ng anumang, kumbaga, kamuhi-muhi na mas matindi pa sa nararamdaman niya ngayon mula nang namatay si Abu Talib. So tumindi talaga ang pamiminsala sa kanya nang namatay si Abu Talib. Wali ajli tawala mitlu hadihil alam fi hadal am sama bi'amil huzun. At dahil sa pagpapatuloy ng iba't ibang mga pighati at sakit na ito, tinawag ang taon na ito bilang amul huzun, taon ng kalangkutan. Wa urifa bihi fi sirati wa tarikh, at nakilala na ang taon na ito sa ganitong pangalan sa sira at sa kasaysayan. So pagkatapos ang mga pangyayari na ito, so nangyari, isa sa mga malalaking nangyari doon sa Amul Huzun na ito, nag-asawa muli si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So si Khadija, nung asawa niya si Khadija, wala siyang ibang asawa liban kay Khadija radhiyallahu anha. Pero nung namatay si Khadija, ito na yung nangyari nga, az-zawaju bi Sauda radhiyallahu anha. Ang pagpapakasal niya kay Sauda radhiyallahu anha. Wa fi Shawwal min hadhihi sana, sanatu ashira min an-nubuwa, sa buwan ng Shawwal sa taon na ito, sa ika-10 taon pagkatapos niya naging propeta, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sauda bint Zama'ah. Ang pangalan ng babae na napangasawa niya si Sauda bint Zama'ah radhiyallahu anha, ummul mu'minin. Siyempre asawa siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kinikilala na natin siya bilang kabilang sa mga ina ng mga mananampalataya. Kanat mimman aslama qadiman wa hajarat al-hijrat ath-thaniya ila al-Habasha. Kabilang daw siya sa mga naunang mga nagmuslim at naghijra pa siya patungong Habasha. Sa ikalawang hijra patungong Habasha. Wa kana zawjaha as-Sakran bin Amr. Meron na rin dating asawa itong si Sauda. Actually may edad na rin siya. Nung napangasawa siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang dati niyang asawang pangalan ay si as-Sakran bin Amr. Wa kana qad aslama wa hajara ma'aha. So itong si Sakran, nagmuslim din at naghijra kasama siya. Wama bi ardil Habasha aw ba'da ar-ruju' ila Makkah, falamma hallat katabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So yung dati niyang asawa, si Sakran bin Amr, nagmuslim din at nag-hijra patung Habasha, pero namatay siya dun din sa Habasha. So parang lumilitaw dito, namatay siyang Muslim, alhamdulillah, pero pangit yung kanyang pangalan. So maaring nangyari na itong panahon na ito ay hindi pa ipinagbabawal o wala pang paghihigpit sa mga pangalan. Yung pamata bi ardil Habasha, namatay itong si Sakran sa Habasha, o ba'da ruju' ila Makkah, o pagkabalik nila sa Makkah, at yun nga pagkatapos ng kanyang iddah ni Sauda,
Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-alok sa kanya ng kasal. Kumbaga nag-propose sa kanya. Khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tazawwajaha. At pinakasalan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat awwala imra'atin tazawwajaha ba'da wafati Khadijah. Siyang kauna-unahang babae na napangasawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam matapos na mamatay si Khadijah. Wa kanat kad wahabat nubatiha li Aishati radhiyallahu anha akhiran. At sa dulo, kumbaga bandang huli, di ba maraming asawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at may kanya-kanya silang araw o gabi, kumbaga ang kanyang pagkakataon ay ipinaubayan na niya kay Aisha radhiyallahu anha. Sumunod na bahagi, awamilus sabar wa thabat. So dito sa Amul Huzun, di ba napakatindi nga ng kalungkutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero merong mga naging dahilan, o merong mga nagdulot na siya ay naging matiisin at naging matatag, alhamdulillah. Wa huna yaqiful halim hayranun wa yatasaalu uqala'ur rijal fima bainahum ma hiya al-asbabu wal awamilu allati balagat bil muslimina ila hadhihi al-gaya al-kaswah. Sa mga ganitong pagkakataon, ang sino mang matiisin na tao o kahit yung matatalino daw, maaaring itatanong nila sa kanilang mga sarili. Di ba tayo naiisip natin yan? Di ba tuwing nang natatalakay natin yung mga pagsubok kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa mga sahaba, ano kaya ang naging dahilan na ang mga Muslim ay manatili na matatag at kumbaga makarating sa kanilang ninanais? So na raw ang naging dahilan na kumbaga nakasurvive sila sa mahirap na panahon na ito. Wal haddul mu'jiz min ath-thabat. At ano yung kumbaga nagpatatag sa kanila na kumbaga halos mahimala na ito eh. Mahimala na ito na antas ng pagpapakatatag. Kasi biruin nyo, di ba? May mga namatay ng mga sahaba. Mayroong mga sahaba na kinamkam ang kanilang mga yaman, may mga sahaba na pinalayas sa kanilang mga tahanan, may mga sahaba na pinaghihiwalay sa kanilang mga asawa, may mga sahaba na sinasaktan, tinotorture, at iba pa, pero nananatili silang matatag. So ano kayang dahilan? وَنَدْرًا إِلَى هَذَا الَّذِي يَتَخَالَجُ الْقُلُوبَ نَرَى أَنْ نُشِيرَ إِلَى بَعْضِ هَذِهِ الْأَوَامِلِ وَالْأَسْبَابِ isyaratun abiratun basita. So paano sila naging matatag sa lahat ng mga pagpapahirap na ito na nagdudulot na mangilabot ang ating mga balat at mayanig ang ating mga puso. So mula rito, babanggitin daw ni Sheikh Safiur Rahman Mubarak Puri rahimahullah ang ilan sa mga dahilan na ito. So, nabanggit niya yung ilan sa mga dahilan, alhamdulillah. So, unang-una, syempre, al-imanu billah, ang kanilang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang anumang pinagtitiisan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba ay alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila naghahangad ng yaman. Hindi sila naghahangad ng pagkilala, recognition, award, o ano paman, papuri. Lahat ng ito ay pinagtitiisan nila dahil nananampalataya sila kay Allah. Kumbaga, hangad nilang anumang nilalaman ng pananampalataya na ito. Paghahangad sa gantimpala ni Allah, paghahangad sa kaluguran ni Allah, paghahangad sa habag ni Allah, paghahangad sa paraiso, paghahangad ng mabiyayang buhay dahil sa pamumuhay bilang matuwid na tao, at iba pa. At ito nga ang tinatawag na pangunahing dahilan. Inna sababar raisi fi dhalika awwalan wa bidzati huwal imanu billahi wahda. Ang pangunahing dahilan dito
At ang, kumbaga, kauna-unahan ay ang pananampalataya nila kay Allah ng nag-iisa at walang katambal. Wa ma'rifatuhu haqqal ma'rifah, at ang pagkilala nila kay Allah ng tunay na pagkilala. Fal imanul jazim idha khalatat bashashatuhu al-qulub yaznil jibal wala yatish. Kapag ang puso raw ay matatag sa pananampalataya, kumbaga, hindi pala yazni, yazinul jibal, kakayanin daw nito na timbangin ang bundok. Mabubuhati niya ang bundok at hindi ito, insyaallah, matutumba o mapapagod dahil sa mabigat na gagawin niya na ito. Wa inna sahibu hadal iman, tunay na ang may tangan ng ganito pananampalataya. Wa inna sahibu hadal iman al-muhkam, ang may taglay ng pananampalataya na ito na muhkam, ibig sabihin malinaw o tiyak. Wa hadal yaqin al-jazim, at ang matatag na katiyakan na ito, yara mataibud dunya mahma katurat wa kaburat wa tafaqamat wa ishtaddat yaraha fi jambi imanihi. Sino man daw ang mayroong malinaw na pananampalataya at matatag na katiyakan, nakikita niya ang lahat ng mga pahirap dito sa mundo, gaano man ito karami, gaano man ito kalaki, gaano man ito katindi. Nakikita niya ito, ang mga ito, tinitingnan niya ang mga ito, kung iahambing sa kanyang pananampalataya, tahalibu aimatun foka saylun jarif jaa liyuksirus sudud almani'a wal kala alhasina. So lahat ng mga pagsubok na ito para sa sino man na may malinaw na pananampalataya at matatag na katiyakan, nakikita niya ang mga ito kung iahambing sa kanyang pananampalataya na parang lumulutang-lutang lamang na lumot, parang palutang-lutang lamang na lumot sa ibabaw ng alon, na nagtatangka na wasakin ang isang kumbaga ang isang pader o kaya isang castle, at hindi niya ito magagawa. Lumot lang yan, hindi yun makakaapekto sa bato o sementado na pader o kastilyo. Na dahil dito insyaallah ang mananampalataya, fala yubali bi shay'in min tilkal mata'ib amama ma yajiduhu min halawati imanihi. Dahil dito hindi niya na pinapansin ang lahat ng mga paghihirap na ito, kapag nakikita niya o nararamdaman niya sa kanyang harapan ang tamis ng kanyang pananampalataya. Kumbaga, hanggat na nararamdaman niya o nalalasahan niyang tamis ng pananampalataya, hindi na niya mapapansin ang mga ito. Watarawata id'anihi wa basyashati yakinihi. So hindi na niya mararamdaman ito dahil sa kanyang tamis ng pananampalataya. At yun nga yung matatag na katiyakan at kumbaga pagiging malambot naman ng kanyang pagpapasakop kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kanyang kumbaga maluwag o bukas puso na pagtanggap sa anumang walang katiyakan na mangyayari sa kanyang buhay. Kung siya ba ay mahihirapan o kung siya ba ay makakaranas ng ginhawa. Pare-pareho sa kanya lahat ng ito. Hindi siya magbabago sa kanyang pananampalataya kay Allah. Sa hirap at ginhawa, sasambahin niya si Allah. Sa hirap at ginhawa, matatag ang kanyang pananampalataya. Hayaan man siya ng Quraysh o saktan ng Quraysh, pareho lang.
Kay Allah lamang siya sumasamba ng nag-iisa at walang katambal, alhamdulillah. Yung katulad na sinabi ni Allah sa Suratul Ra'ad, verse 17, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَدْهَبُ جُفَاءٌ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. At yaon ngang yung bula ng tubig, yung tubig dagat, lalo na kapag ito'y tumatama sa dalampasigan, naglalaho ito. Samantalang yaong nagbibigay ng pakinabang o nagdudulot ng pakinabang sa mga tao ay nananatili sa lupa, alhamdulillah. So ito yung pangunahing dahilan ng kanilang katatagan. وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا السَّبَبَ الْوَحِيدِ أَسْبَابٌ أُخْرَى تَقْوِي هَذَا الثَّبَاتِ وَالْمُصَابَرَةِ. At mula sa mula sa pangunahing na dahilan na ito, yung pananampalataya kay Allah, mula rito ay nag-uugat na o kaya ay nagsasanga yung iba pang mga dahilan na sila ay nagiging matatag, alhamdulillah. Na yung pangalawa nga, kiyadatun tahwi ilayha al-af'ida. Pangalawang tinukoy ni Sheikh Safiur Rahman Mubarak Puri rahimahullah, na nagpatatag sa mga sahaba bukod sa iman, syempre kay Allah, yung kiyadatun tahwi ilayha al-af'ida. Ang pamumuno ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng kanyang pamumuno ay nagdulot na bumaling patungo sa kanyang mga puso. Ibig sabihin, sa pamumuno ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay natipon ng mga sahaba, natipon ng kanilang mga puso, alhamdulillah. At nalalaman natin tuwing nang nagtitipon o tuwing nang natitipon ang mga bagay-bagay, sila ay lalong tumatatag. Sila ay lalong tumatatag. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-qa'idu al-a'la lil ummati al-islamiyah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang pinakakataas-taasang pinuno ng umma na ito ng mga Muslim. Balil Bashariya Jumaa, bagkos ay siya rin ang pinuno ng lahat ng sangkatauhan. Yatamatta'u min jamalil khalq. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nakikinabang, kumbaga, na dahil dito na pagtitipon niya na pagkakaisa niya mga tao at nakakapamuno siya ng maayos, dahil sa kanyang mahusay na asal. Kumbaga magandang asal. Wa kamalun nafs, at pagiging perpekto ng kanyang gayon din ng kanyang pag-uugali. Wa makarimul akhlaq, at kumbaga mabuting asal. Pero dito kung nabanggit yung akhlaq dito, yung khalq, maaari nating maintindihan yung jamalul khalq na tinutukoy dito, yung pagiging mabuti ng kanyang anyo, pagiging maayos ng kanyang anyo, pagiging magandang lalaki o ano pa man, at gayon kamalun nafs, yung pagiging kompleto ng kanyang kaluluwa, yung ibig sabihin yung kanyang kalooban, at makarimul akhlaq, mabubuting asal. Washimun nabila, at yung kanyang marangal na antas ng moralidad. Wasyama'il karima, at iba't iba pang mga pangkalahatang katangian na marangal. Bimay tatajahdab ilayhil kulub wa tattafi dunahu an-nufus. Dahil dito nga, ang mga puso daw ay lumalapit sa kanya, at yung mga kaluluwa daw ay kumbaga nakahanda na magbuwis ng buhay para sa kanya. Wakanat ansabathu minal kamal alladhi yuhabbibu lam yurzaq bimithliha basharun. At ang kanyang taglay na kumbaga kakumpletuhan sa kanyang mga katangian na hindi nakamit ng kahit sino sa mga tao. Wa kana ala a'la kummatin min asy-syaraf wan nabal wal khairi wal fadl.
Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang nasa pinakamataas na antas ng karangalan, ng moralidad, ng kabutihan at kainaman. Wa kana min al-afati wal amana was sidq. Kabilang sa kanyang mga katangian nga ang kanyang pagiging disente, ang kanyang pagiging mapagkakatiwalaan at ang kanyang pagiging makatotohanan. Wa min jami'i subulil khairi ala ma lam yatamari wa lam yashukku fihi a'da'uhu fadlan an mahabbihi wa rufaqaihi. So siya ay merong ganito mga katangian na kahit ang kanyang mga kalaban ay kumikilala dito. At syempre, kung kinikilala ng kanyang mga kalaban ang kanyang kabutihan, ang kanyang mga kasama ay mas kumikilala dito at hindi nagkaroon ng anumang pagdududa. La tasdur minhu kalimatun illa yastaykinuna sidkoha. At wala silang anumang naging pagdududa rito sa kanyang kabutihan, alhamdulillah. Ijtama'a thalathatun nafarin min Quraysh. So sa karugtong ng binabanggit ni Sheikh rahimahullah, nagtipon daw ang 3 lalaki mula sa Quraysh. Wa kana qad istama'a kullu wahidin minhum ila al-Qur'ani sirran an sahibayhi. Ang bawat isa raw sa kanila ay lihim na nakarinig ng Quran. Ibig sabihin, hindi alam nung 2 kasama niya na nakinig din siya ng Quran. Pero lahat sila nakinig ng Quran. Kanya-kanya na hindi nila sinasabi sa isa't isa na nakinig sila ng Quran. Thumma inkashafa sirrahum. Fasa'ala ahaduhum Aba Jahal. Wa kana min ulaika ath-thalatha. So nagkabukingan sila na nakikinig pala silang 3 ng Quran. Ito ning nakwento ko nung minsan nakaraan. Na kumbaga naghiwa-hiwalay sila tapos nakikinig sila ng Quran tapos nagkasalubong sila bigla. Na pare-pareho pala silang nakikinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa ang isa sa kanila ay nagtanong kay Abu Jahal at kabilang siya dun sa 3. Ma ra'yuka fima sami'ta min Muhammadin? Sabi niya, nagtanong kay Abu Jahal, ano sa palagay mo? Ang narinig mo, anong masasabi mo sa narinig mo mula kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala, mada samit, ano bang narinig ko? At yun nga, tanaza'na nahnu wa banu Abd Manaf ash-sharaf. So sabi ni Abu Jahal, nang tinanong sa kanya ito, ay hindi pala, madasami ito pala ito dapat. Madasami'ta. Ikaw, ano bang narinig mo? Sasabi ni Abu Jahal, ano bang narinig mo? Madalas tayong nakikipaglaban, kumbaga nakikipagtunggali sa, kumbaga, sa angkan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung Banu Abd Manaf, at sila nga ay mararangal. At amu fa at amna, nagpakain sila at nagpakain din tayo. Wahamalu fahamalna. At sila ay kumbaga nagbuhat o kumbaga tumulong sa pagbubuhat at sila rin ay nagbuhat din. Wa'atu fa'atayna. Nagbigay sila at nagbigay din tayo. Hatta idha tahadayna ala rukab, hanggang sa nang tayo ay nakasakay na, ibig sabihin kumbaga tumaas na yung kanilang antas at nandun na nga sila sa kumbaga karera. Wa kunna kafarasi rihanon, na para bang nakikipagkarera nga sila sa Banu Abd Manaf, yung angkan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu lana nabiyyun ya'tihi al-wahi minas sama famata nudriku hadihi. So kumbaga merong kumbaga kompetisyon sa pagitan ng Banu Khuza'ah, yung hindi pala Khuza'ah, yung angkan ni Abu Jahal. Yung mga angkan nila, nakalimutan ko. Basta yung Banu Abd Manaf, tinutukoy niya si Propeta Muhammad, Makhzum pala. Parehong may kha eh. So yung Makhzum, meron silang kompetisyon ng Banu Abd Manaf. At nagkakarera na sila. Pero sabi ni Abu Jahal, halos sabay lang sila eh. Kasi lahat ng ginagawa ng Abd Manaf, kaya nilang tapatan. Tapos ngayon, bigla-bigla,
Sasabihin nila, meron silang propeta at ang propeta na ito nakakatanggap ng wahi. Paano pa natin maaabutan yun? Wallahi, la nu'minu bihi abada. So pa kay Allah, hindi tayo dapat maniwala sa Kanya kahit kailan. Wala nusaddikuhu. At hindi tayo maniniwala sa Kanya kahit kailan. Wakana Abu Jahal yakul, at sinasabi nga ni Abu Jahal matapos yung mga pangyayari na ito, Ya Muhammad, inna la nukaddibuka walakin nukaddibu bima ji'ta bihi. Sinasabi ni Abu Jahal, madalas niyang sabihin, hindi ka namin pinasisinungalingan. Kasi kilala nga nila na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagsisinungaling. Pero sinasabi na lang ni Abu Jahal, bakit hindi sila naniniwala? Ang hindi nila pinaniniwalaan, ang pinasisinungalingan nila, yung mensahe na dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallah, at itong sababun nuzul nung ayah, Suratul An'am, verse 33, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Tunay na sila ay hindi nagpapasinungaling sa iyo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakin nadh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Pero ang mga nagtatambal kay Allah sa mga tanda ni Allah ay tumatanggi. So kumbaga ito, kabilang ito doon sa mga aya na kumbaga pampalubag ng loob ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumadaan sa ganito mga pagsubok, minsan iisipin niya anong problema? Inisip niya siguro, siya ba ang may problema? Kaya hindi naniniwala sa kanya yung mga tao? Meron bang kulang sa kanyang pangangaral kaya hindi naniniwala sa kanya yung mga tao? So ito yung sabi ni Allah, walang problema sa iyo. Hindi ikaw ang pinasisinungalingan nila. Pero mga nagtatambal kay Allah, ang mga tanda ni Allah, ang kanilang pinasisinungalingan, waliyadu billah. So ito yung yung pagpapatuloy sa usapin na ito. Yun nga, marami-rami pang nabanggit si Sheikh rahimahullah tungkol sa mga dahilan kung paano naging matatag ang mga sahaba radhiyallahu anhum. Alhamdulillah, sa tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.